Kailan lang ba 2 taon lang humihingi si Bongbong ng boto sa taong bayan, nagpipli siya, hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo, walang niya. Panay failed promises, di ba? O ganun din si Abalos. Hindi ako sang-ayon sa BBM resign. Ako sang-ayon sa BBM, you are fired. Terminated. Yun sa akin. Dalhin mo to sa corporate setting o kahit saan, kahit sa gobyerno, pagka ikaw, inutil ka, incompetent ka, ano sasabihin sa'yo? You're fired. Because you are a waste of money. Company's money, people's money, whichever money, you are a waste of people's time, effort, money. Nakaka-stress ka pa. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si Sir Dado mga kababayan. Hindi na nga maiwasan pang sabihin ni Sir Dado na itong mga nangyayaring pambabastos sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sumisimbolo sa tunay na pagkatao ng mga politiko sa gobyerno. Na kung ano ang puno siya rin ang bunga mga kababayan, na hindi mo na makikita ang prinsipyo o malasakit ng administrasyong ito sa taong bayan. Grabe naman talaga. Nasaan ka makakakita na ang mismong presidente pa na gustong matugis ang kapwa Pilipino na pastor na si Kibuloy at ibigay ang paglilitis sa mga banyaga? Hindi ba pagtataksil iyon? Dagdag pa rito na dapat itong mga kapulisan may sariling desisyon at huwag masyado pa under sa mga nasa itataas nila. Natandaan nyo na ang pinakalayo ninyo mga kapulisan maglingkod sa taong bayan at hindi sa mga buwayang nauupo ngayon. Ngunit tila'y baliktad na ang nangyayari. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, itong si Boying Di Umano gusto na rin mangialam sa jurisdiksyon ng Korte ng Davao. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Hindi pwedeng sagot yung sumusunod lang kami puser ng utos. Ma'am, sunod lang kami ng utos. Hindi yon dahilan. Because yung sabi ko, you are not being honorable when you lie, cheat, steal, and tolerate any violations thereof. So, yung pinupuslit ng mga gamit, yung tanim witness, lahat yan, yung pagtitirgas, yung paghahataw, yung pag-apprehend na hindi nyo binasa ng rights nila, tapos sipa-sipain nyo sa mukha. Saktan ninyo, ang daming mga wounded. You are tolerating na pag-utusan lang, kayo nga mismong gumagawa. Kaya nga, you should be disbanded as an agency. It is a failed institution, the PNP. I have no regret na sabihin yan. Because kung may matitino dyan, pwedeng i-process. Pwedeng i-process. Okay, ikaw, matino ka. Meron ng green light, red. Actually mga kababayan, yung nangyayaring ngayon sa KOJC, ang pambabastos ng PNP, isa lang ibig sabihin yan mga kababayan, na sumisimbolo ito sa tunay na pagkatao ng mga naupo ngayon, ng mga politiko sa gobyerno. Hindi mo na nga makikita ang prinsipyo nila ng mga nasa gobyerno at ng kapulisan. Grabe, no? Red light. Pagka green light, okay, pasok ka dito, training ka, retraining ka. Value formation, etc. Yun yung pinakamahalaga a police who can determine what is right and wrong. A police who will not follow illegal orders because you are supposed to implement legal orders. You are supposed to implement existing laws. And here you are violating the core of all laws, the Constitution. You are violating the Bill of Rights. Hanip kayo, diniscuss ko 4 na oras. Muntik na akong matake, kakadiscuss. Hinayo pa kayo. Nakakainis kayo. So the standard is, we need policemen, we need to pay policemen. Okay lang, mag-maintain tayo ng policemen, arm them, give them uniforms, everything. Give them all the pay that they need. But they follow the standard of the people. We do not need policemen who will terrorize us. Dapat ang sagot nyo, pagkaharap nyo mga amo nyo, hindi nyo alam kami amo nyo. Ang nangyari sa inyo, ang kinikilala nyong amo, si Bongbong, o si DILG, Abalos, o kaya si General Marbil. Correct.
Kayong lahat, ang amo nyo, kami, taong bayan. Tama. Ano ba, kailan lang ba 2 taon lang humihingi si Bongbong ng boto sa taong bayan? Nagpipli siya, hindi ko kayo iiwanan. Hindi ko kayo, walang niya. Panay failed promises, di ba? O ganun din si Abalos. Tapos ngayon, kinakawawa niyo yung tao, KOJC. Bakit? Di nyo ba amo yan? Mga taga KOJC. Kaya nga, yun na lang sa akin, enough said, no? Para sa akin, the standard is abolish kayong lahat. Abolish. Because you have not shown any improvement. Gago pa kayo, abusado pa kayo. Yung madadamay, sorry sa inyo. Mag-apply na lang kayo doon sa bago. Yun yung sa akin. Madam Inday, yun ang para sa akin. No? Bakit kita sinasabihan? Ineffective ang presidente. Ineffective. Binlog ko na yan na we have elected a leader or leaders, a set of leaders. In the absence of a good leader, a new leader will emerge. And that is you, Inday Sara. No? Nagkaklamor yung tao para sa iyo. Presidente Bongbong Marcos, may issue na pagkabangag, may issue na palpak, corruption, everything, nagpapasarap lang. Gusto prolong yung power niya, gagayain, footprint ng tatay niya. So, problemado ang bansa. And in the absence ng Presidente Marcos na tapusin niyang PNP, in fact, na dead mapa siya. Anong klaseng presidente ng Pilipinas na may namatay na, wala pang pakialam? Na 59 yung pinalapasok na wounded sa ospital for medical treatment, walang pakialam. Na 10 araw na umiiyak yung mga tao, walang pakialam. Wala kang kwentang presidente, BBM. Kaya you have to be replaced. You have. Actually, mali yung sinisigaw sa rally. Mali. Kaya ayoko matin ng mga rally. Kasi hindi ako sang-ayon sa sigaw na BBM resign. No? Sorry Hindi ako sang-ayon sa BBM resign. Ako sang-ayon sa BBM, you are fired. Terminated. Yun sa akin. Dalhin mo ito sa corporate setting o kahit saan, kahit sa gobyerno, pagka ikaw, inutil ka, incompetent ka, ano sasabihin sa iyo? You're fired. Because you are a waste of money. Company's money, people's money, whichever money, you are a waste of people's time, effort, money. Nakaka-stress ka pa. What kind of president are you? Sorry, BBM pero real talk lang Galit ako talaga Binoto kita I'm so disappointed in you. You incompetent BBM. I'm so disappointed. Ayoko magpolitika pero real talk lang Binigyan ka ng pagkakataon na ibangon ng pamilyang Marcos. Kasi kami, inabutan namin yung tatay mo, bata ka pa. Bata pa tayo. No, nag-abot-abot tayo. Konti lang, isang araw lang ligong lamang mo sa akin Kumbaga sa dapat ako na lang ang presidente, hindi ikaw Hayop ka. Sinayang mo Sinayang mo. Imagine, ang dali-dali namang patakboy ng Pilipinas kung matino ka If you have the right people. Pero yung mga tao mo, panay mga gago Shit na nakakainis. Sorry, nakakainis. Ang doon, you have to sinayang mo yung namin yung tiwala namin. Betrayal of public trust. Yun yung issue. Betrayal of public trust. Yun yung generic. Generic. Betrayal of public trust. Nagsisinungaling ka. Kung saan ka pumupunta, ilang biyahe ka na. Ang sasarap ng kinakain mo. Naghihirap yung mga tao. No? Hindi mo sinasolve yung problema. Ayan, baha na naman. Pero may 5,500 ka, 1 billion a day na flood control projects. Ano hinuhukay nyo dun sa KOJC? Hanip ka. Incompetent. Sa akin, you are fired. Ang sigaw sa maisog dyan sa mga rally resign. Ba, may option ka pa? Sasabihin mo, ayoko mag-resign. Anong gagawin nyo? Ayoko mag-resign. Anong gagawin nyo? Kapal nyo Binoto ako ng tao, 31 million. Ang susunod na eleksyon,
2028. Kung gusto nyo, impeach nyo ako. Kung ma-impeach nyo ako, ayoko mag-resign. O anong gagawin nyo? Kaya ako hindi boto doon sa BBM resign. Ang gusto ko, BBM, you are fired. We the Filipino people, sinesesante ka namin. Punta kayo sa private sector, government sector, pagka kunyari may board of directors, tayo yon, board of directors, stakeholders tayo. Mga kababayan, dapat alam nyo yung saan tayo lalagay. Hindi yung nakayuko kayong ganyan, takot-takutin lang kayo, takot na kayo. Itong mga animal na to, presidente down the line, nananakot lang yan, pumoporma-porma lang yan. Senate, Congress, you will be cited for contempt if you do not say anything. If you do not answer the question, yes or no? Yes or no na lang ha? Yes or no lang. Puta yung mga taong yan. Gago. Mga ano namumuwalan sa power, no? Mga umuusok sa power nila. Samantalang, bumalik ka ng ilang buwan, pwede boto nyo ko. Sige, boto nyo ko ha. 200,000 boto, kung makaasta, kukwestiyonin ang Vice President na 32 million ang boto. Mga hinayupak eh. Ay, nako, kaka-stress kayo. Yan. Okay, so, nasaan tayo ngayon? Kung hindi magsasalita si BP Sara na given ang presidente ay palpak, kasi ang tanong ng taong bayan, saan tayo aasa? Saan tayo pupunta? Siyempre, ang numero unong sagot, si Sara. Kasi same vice eh. Now, kung si Sara ay hindi magsasalita, yung sinasabi ko sa vlog, sooner or later, by DNA o kaya by natural act, no? Natural act, within the population, may tataas. Somebody will have to rise. Given yan sa history ng human. Sorry, snappy ako eh. Sorry, pero may standard ako. Hindi pwede na palakpasin lahat yan. Hindi pwede na yung PNP tahimik. Na kayo kung ganyan, hiyang-hiya sila ng ginagawa ng ibang kabaro nila, yung nangyayari ngayon. Tapos sasabihin ng iba na nandoon, yung 6,000 ba yan, 5,000, napag-utusan lang kami, sumusunod lang kami ng utos. Tarantado. Kaya nga hindi kayo pwede. Because you do not know what is right and wrong. How can you implement the Constitution? How can you implement yung batas natin na hindi nyo nakikilala kung sino ang amo nyo? Hindi nyo nakikilala kung sino yung nagpapasweldo sa inyo. Hindi nyo nakikilala na dapat yung taong bayan ay siyang pinoprotektahan ninyo at kaalyado ninyo. Hindi yung taong bayan, sampal-sampalin nyo, sipa-sipain yung muka, igagapos ninyo, isprayan ninyo, ititirgas ninyo, may mamamatay, tatawanan nyo pa, putragis kayo, at 59 yung naka-hospital for medical attention. Meron nang naghihingalo, ay pampapasukin ng hinayupax kayo yung ambulansya. Anong klaseng mga tao kayo? Anong klaseng to serve and protect yan? You have grossly violated the Constitution. Kayong mga polis, no? Ang advice ko na lang sa inyo, hindi ako tatakot sa inyo. Huwag kayo manakot. Hindi kayo dapat katakutan. Kayo dapat matakot sa taong bayan. At iwasan ninyo na umabot tayo sa armed conflict. No? Umiwas kayo. Ako, takot ako doon tayo hahantong. When every Filipino citizen would want to arm themselves and then get rid of you, PNP, and get rid of you, government. Yun na nakakatakot. Ayaw ko umabot tayo sa ganun. Kaya nga, tahimik lang, tahimik. Ayoko umabot sa ganun. Kasi pagka dumating tayo sa ganun, irreversible situation where we will kill each other, ay talo kayo. 5 milyon yung armas na rehistrado or loose firearms. 5 milyon. Imagine niyo yung 5 milyon na yung kalaban nyo. 5 milyon na katao. Matatalo kayo. 200,000 lang ang PNP. Hindi pa lahat yan sasama. Iba dyan susurrender. And these people, no, the Republic of the Philippines, no, who will
might one day na enforce the Constitution on their own. Makakakita kayo ng totoong people's initiative. Hindi ako nananakot. Sinasabi ko sa inyo na pwedeng mangyari yon, kaya hanggat maaari iwasan yon. PNP, ipaghandaan niyo yung sarili niyo, magiging kalaban kayo ng taong bayan. Kahiya-hiya talaga, kahiya-hiya. No, nakikita na namin kasi I have a gift of foresight, no? Nakikita ko na nagdedelikado tayo. Hanggat maaari nga umiiwas akong lumahok diyan sa mga rally-rally na yan because baka mamaya mag-declare ako ng kung ano-ano ma-outlaw kayo. Kasi mainit ang dugo ko na sa inyo eh. Kaya hayaan ko lang na yung mga malalumana yung magsalita, sila na lang. Sila na lang. Basta represented ako. Pero yung ganyan, kasi nag-practice na ako eh. Na effective immediately, yung mga ganon. Effective immediately. Disbanded kayo eh. Yung mga ganong style. Pero, sige, hayaan mo na. Nagsalita naman si Sara so okay na. Nagsalita naman si BP Sara Nagbigay naman siya ng patawarin. Sige, patawarin. Pero Madam President, no? May standard ako. Ako sa akin, kung ako masusunod, kung ako mag-advise, ikaw naman masusunod, no? Pero sa akin, kung ayaw mo magkaroon ng problema in your 6 years, no? Kung sakali or more na term, na kung pinataw sa'yo ng taong bayan, yun ang isang problema. The people who will implement the laws of the land are the ones involved in smuggling, drug trafficking, drug syndicate, drug etc., no? Sniffing, etc. Tapos nun, rape, heinous crimes, di ba? Guns for hire. Hanep yan. Ito pa, yung ginagawa sa KOJC, paulit-ulit yan. Madam, paulit-ulit yan. Kaya nga, ang pinaka-the best dyan, buong kunana, abolish yung buong organization. Mayabang mayabang. Hindi marunong tumanaw, tatawanan ka pa Ngayon, tinatawanan ka Pagkagaling mo doon, tapos bumalik pa, sila pa ngayon yung mayabang. Gumawa na naman ng pinto. Tapos nagpuslit ng mga kontraband sa loob. No, wala silang nirerespetong batas. Wala silang nirerespetong sibilyan na may-ari ng lupa. And these people should not really be spent should not be given salaries by the Filipino people. Hirap na hirap tayo tapos nung ganyan yung mga pulis natin na inaasahan natin magdedepensa sa atin. No way. No way, hindi pwede. Kaya nga kayong mga pulis, no? Advice ko lang sa inyo ay matitino. Meron naman matitino, no? Okay lang ma-disband kayo. Okay malumural. Okay lang ma-disband kayo. Ayaw niyo magsalita No? Ang sa akin ang advice ko sa inyo, no? Kung kayong mga pulis matitino, you show a sign na matino kayo. Ano ba maganda? Magpakalbo kayo kunwari. Kami ginagawa namin 'yon. Kunyari out of showing na we resent what is being done by our superiors, kalbo kaming lahat. Kalbo kaming lahat, ganon. Pwedeng gawin nyo. Pakalbo kayong lahat just to show na you do not in any way agree to what is being done or what is being ordered. Isa yon. Or pwede kayong, kano lang ba yung yung puting ribbon, no? Yung parang sinusot ni Pinoy, yung tao, yellow ribbon, yung ganon, ay puti, no? Ikabit nyo kahit saan parte ng uniform, kabit nyo dito, collar, etc. Dito, sa puso. What will that show? It shows na ako, totoong Pilipino ko. Totoong pulis ako. Para ako sa taong bayan. Matino akong pulis. At hindi ako sang-ayon dun sa mga pinag-order nitong mga opisyal na to. Ngayon, kunyari sila, nag-shoot kayo, nag-coordinate. Pass the word, mga pulis. Mga pulis na matitino, nanganganib kayo.
Kung ako masusunod, disband kayong lahat. Wala akong pakialam. Mawala kayo ng trabaho. Putang PI. Wala akong pakialam, wala akong trabaho because you are not showing the Filipino people that you deserve our trust. You're not showing eh. In fact, you are arrogant and abusive that you are sincerely trying to harass the people, stress the people. Ilang araw na kaming stress dahil sa inyo, sa kagaguhan ninyo.